December 31, 2024. Happy New Year. Birthday gift na ko Ito yung Domesville. Tupi. Tupi, South Cotabato. Ayun. Glamping area. Ang mga parang accommodation nila is nga dome shape. Yeah. Mas maganda ito kung may drone shots. Nevertheless, may idea tayo. Cemented yun eh. Dome. Eh kung ganun, kung may mga tawag niyan, parang malakas na hangin. Nagka-camping iba. May malakas na hangin. Hindi siya masyado masira. Parang typhoon. May term yan mamaya na. Limutan ko. Yan ang maganda sa mga nasa bundukin. Pag may building ka sa top of the mountain, Mount Matutom kasi ito eh, nasa hindi pa sa gitna pero mataas na ang level. Doon ang Polomolok. Maganda ang dome shape na idea. Just in case may dumaan na malakas na hangin. Ayan, ipo-ipo or something. Typhoon, ganyan. Hindi ka magbori. Mas safe ka throughout the year kaysa hindi maganda ang paggagawa o normal lang. Pero anyway, style lang to.
Yeah, bukas mag-ano na tayo, January 1, 2025 na. Si Papa Bot ito. This is your Papa Bot. Salamat sa panonood at pakikinig. Importante makinig kahit huwag manood. Ma-distract kayo sa views. Ha? Reflection lang to ni Papa Bot. Okay? Yeah. Dahil mahilig tayo mag-reflect ng mga product of your mind. You can express yourself. Mga reflection, mga ideas. At ang lugar na to is sa gitna ito ng pineapple plantation ng Dole. Kaya if you want to visit South Cotabato, you go places like Lake Cebu, doon sa Lake Hulon, sa mga mahilig ng mountain, ayun o, Lake Hulon. Yung bundok na yan, may lake dyan, Mount Parker. Ayan o. Maganda ang lake dyan, maganda ang lake. Napakalinis. Sa katabi naman, doon banda, across over that mountain, Lake Cebu. Oh. Yung South Cotabato, sir, madam, parang langit to. Grabe, blessed kami ng... Dito ako pinanganak eh. Ang parents ko, ang nanay ko sa Dao Capiz, ang tatay ko sa Leyte. Pero yung lolo namin sa tatay ko, Danao, Cebu. Oh. Kaya kung may presidente kayong kilala, ang utak niyan parang ako. Baka mag-anak. Ito, Dole Plantation to. Tingnan mo. Everything you see. Dole yan. Ito. Yan. Ito, kakatatanim lang oh. Yan. Kakatatanim lang. Just planted. In due time, ha-harvest na yan. Fertile ang soil ng South Cotabato. Ang lawak nito. I-google mo, mag-travel. Ang lawak nitong Dole hanggang doon sa Mount Matutum. Yeah. Kaya naawa kasi ako sa mga tao dyan sa Middle East. Akalain mo sa panahon ni Noah hindi umuulan ng ilang taon. Nung umulan naman bigla umaapaw na naman. Parang I think it's not a lie. Talagang nangyayari siya. At naisulat, ang ganda no? Na dahil sa wickedness ng tao, pinalitan ng Panginoon ang mga naninirahan at sa mundo, at may balak pang palitan uli. Ewan ko, baka i-destroy na yung mundo. Hindi naman ito sinungaling na gawa-gawa ng lang ng tao. Alam mo, ang tao kasi gustong magpasikat. Karamihan yan matatalino, yung mga writers hanggang ngayon nababasa natin. Ano sila yung parang gaya natin, yung utak nila gaya natin, kagaya sa atin. May nagpapakita na anghel, ganyan, nagka-communicate ang God through theophanies. Kaya lang ang tao kasi parang greedy, gusto ka agad magpasikat, sinisira ang magandang bagay na ginagawa ng Panginoon.
na isabi na nga sa Holy Bible na huwag kang lumabas dyan. Ngayon nakita naman ng mga tao na matalino din, palitan natin to, itong Holy Bible na to, gagawa tayo ng sarili natin, parang Tower of Babel na gustong umakyat ng langit. Parang ang takbo ng mga tao, parang ang takbo ng utak nila is makamundo. Buti na lang may Holy Bible kaya nakikita ko diyan sa Holy Bible na yan. Parang yan ang pinakaaklat na batayan, pinakaaklat na batayan ng civilization. Kaya lang kung lumabas ka dyan, para kang barbaric Kaya nangyayari sa Middle East ngayon. Jihad, patayan ang Jewish people, patayan ang non-Muslim. Sira ulo. Di ba? Kasi umaandar ang katok sa utak ng tao na isulat na nga para sa peaceful civilization, gagawa ka rin ng sarili mong civilization na marahas. O nakita mong lugar na yan, Afghanistan, Yemen. Ang hirap doon. Hindi kagaya dito ang lugar Hindi ka na magsabi na mag-struggle ka pa. Fertile ang lupa, lahat tumutubo, green. Kahit anong itatanim mo dito sa lupa namin, mabubuhay talaga. So doon kasi parang wala kang makikitang edible. Aywan ko kung saan galing ang pagkain nila. Deprived sila ng magandang lugar. Kaya sabi ko, ang Pilipinas ang pinaka-promised land of God. Yeah, totoo yan. Mayroon pala akong abscess. Ayan. From December 18 up to December 26, wala akong tulog. Doon kami sa Hong Kong. Una, may abscess ako sa axilla dito. Nagtaka ako, maya-maya nasa finger ko naman, sa may kuko. Abscess yung nana. Tapos ilong ito. Ano ngayon? 31? Nag-start siya nung 28. So uminom ako ng antibiotic 29, 30, 31. Ika-third day ko ngayon. Kasi itong angle na to, dangerous angle of the face from between the eyes papunta dito sa angle ng mouth. Triangle tawag. Triangle. Ang lahat ng blood vessels diyan, lalong-lalo may infection, bago pumunta ng heart, dadaan sa cavernous sinus, sa brain. Pwede tayong magkoma or mag-meningitis. Kaya antibiotic na. Emergency na. I hope na gumaling na si Papa Bot or hindi. Bahala na kayo. Kung ayaw nyong makinig, hindi naman ako nagsisinungaling. Dun sa Middle East kasi, parang hindi maganda ang lupa. May mga lupa din naman dyan na natataniman ng mga pagkain, mga tanim na makakain. Pero tingnan mo to, parang buhangin lang pero fertile talaga. Grabe ang pineapple dito. Ang lapad-lapad ng pineapple dito. Matatamis pa naman ito. Or else hindi ito tinatanim para dekorasyon. Balik tayo sa Biblia. Nandiyan na ang Biblia. Kahit hindi ka maniwala sa Biblia, it so happen na naniniwala ako dahil maganda ang tinuturo para sa atin lahat. Hindi nagsisinungaling. Ngayon pag hinaluan mo ng terrorism yan, mga jihad, mga struggle, at gagawa ka rin ng Holy Scripture, at you will lead the people clutching your arms and firearms and weapons of destructions. Grabe naman yan, sir. Grabe naman yung paniwala nyo. Kinakawawa nyo ng propeta nyo Nakikinig lang ako
Nakikinig lang ako puro Muhammad, Muhammad, peace be upon him. Hindi naman sinabi Muhammad yan, hindi man marunong magwan yun. Sumulat. According to the book. Pero nevertheless, kahit hindi marunong sumulat, marunong siyang mag-advise. Isusulat nyo yan, mga kadre. Susulat nyo. Pero hindi naman yung patayan. Grabe naman kayo, patayan. Hindi ako maniwala na galing sa propeta yun. Galing yun sa sinasabi ko, utak ng tao. Mula noon hanggang ngayon, ang utak natin pare-pareho. We can create, we can think humanly. Not all na barbaric tayo. See? Hindi tayo barbaric. Pinanganak tayong tao na may isip to get away with pain. Pag may sakit, ayaw nating i-entertain yung sakit, kaya we escape from the pain. Ngayon sabihin mo pumatay ka, loko-loko ka, buang-buang ka. Bakit mapatayan ng tao? Hayaan mo na yan, nandyan na yan. Mga indigenous people na yan dyan sa Israel. Nakasulat na nga, dyan pinanganak sa Bethlehem, sa Nazareth si Jesus Christ. Pinalitan niyo pa, tao lang. Na-predict na yan, na-prophesied na yan, ipanganak ang katawan ng Panginoon na gumawa sa lahat. Di ba? Kaya mga tao marunong talaga may mga Confucius, may mga Buddhism, ang dami-daming matatalinong tao. Kunwari, kaya nga anong unang panahon si Noah, sabi ng God, sige, alisin na lang natin yung mga tao. Noah, you build the ark, darating ang ulan, pinagtawanan siya. Ngayon ganun din, pinagtatawa natin yung mga pastors, mga pari, na darating talaga ang panahon ng judgment. So maganda na lang tayo. Basta sa akin lang, iwasan na yung magkasakitan tayo. Akalain mo dito sa South Cotabato, pag masipag ka, mamaya-maya punta tayo dun sa baba pag uwi. Dun? Prutas ang ganda, dami-daming prutas dito. Grabe pagkain dito. Na-miss ko yan dahil dun sa abroad, Dubai, Canada, wala, puro frozen aming kinakain, galing sa refrigerator. See? Kaya ako pag pinapasalita mo ako, I don't talk a lot. Nanonood lang ako, nagmamasid. Hindi ako masyado participating sa discussion. Pero iniipon ko yan at i-vlog ko. Refleksyon ng utak ko na ma-express ko yung sarili ko. Mga Muslims mga tao pumupunta kahit saan lugar ng Pilipinas, mga bisita nandito lalong-lalo na yun sa kabila, doon sa kabila doon banda SG Farm 1103, doon sa sa palagitnaan ng Mount Matutom. Yeah. Ganda ng lugar namin, Chong. No need to struggle. If you want to believe God, just trust and obey God. Do not hurt anybody. Kasi if you think of destruction ng ibang tao, demonyo yan. Demonyo. Kaya balik tayo sa Holy Bible, balik Kristo tayo, dahil na-prophesied na yung kanyang kapanganakan. Huwag na natin palitan. Kung palitan nyo, huwag lang kayong pumatay ng lahi. Akalain mo ubusin mo yung taga Juda. Nandyan na nga pinanganak ang Panginoon Kung ayaw nyo, di wala tayo. Patas lang tayo. Huwag lang tayo magpatayan. Kasi ang retaliation baka mas matindi, gaya ng ginagawa ng Israel ngayon. Binubomba sila araw-araw for 1 year yata, tuloy-tuloy. Nag-retaliate. Revenge. See?
baka mas matindi ang revenge. Karma, karma. Si Bebe. Yan. Sakyan propos. Na. Wasing na tayo pa. Sakyan king. Ingon mo sa okay. Hindi na ba sa Dumpay na gawin na no? Sabi tayo yan, tutunong dati ah. Bila nih ketuanya. Yun lang ma-share ko ngayon. Nagsasalita lang si Papa Bot. Kung ayaw niyong makinig at ayaw niyong manood, walang problema. You can go on your way. Till death do we part. Mauyan lang no.